Magandang gabi, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, brothers and sisters, pagpalain kayo ng Diyos. Masaya tayo kapag umaawit tayo sa Panginoon. Sino ang makakapunta sa presensya ng Diyos? Sino ang makakapasok sa kanyang banal na templo? Sino ang makakapanatili sa kanyang banal na bundok? Sino ang makakatayo sa harapan ng Diyos? Sinasabi niya na ang may malinis na puso at malinis na mga kamay, sa mga kamay, maraming kasalanan ang nagagawa, tama, at ang puso, iyon ang nagtatago ng masama o mabuting intensyon. Kaya naman na sinasabi ng Panginoon na gusto niyang magkaroon tayo ng malinis na puso, na sa loob ng ating puso ay walang karumihan, kundi ang lahat ay kagandahan at kabaitan ng ating Diyos. Makikita ninyo iyon at kaya binabasa natin dito sa Psalm 119, sinasabi ng salita ng Panginoon, nababasahin natin hanggang verse 16 ng Psalm 119. Sinasabi nito, mapalad ang mga walang kapintasan o undefiled sa sa daan. Bakit sinasabing sila ay walang kapintasan o undefiled sa daan? Ang sagot ay nasa unahan pa. Bakit kaya? Dahil sila ay lumalakad sa sa batas ng ating Diyos, sa mga utos ng Panginoon. Sila ang mga walang kapintasan sa daan. Sinasabi na mapalad ang mga lumalakad sa batas ng Panginoon. Mapalad ang mga sumusunod sa kanyang mga utos o pinangangalagaan ang kanyang testimony at naghahanap sa Diyos ng buong puso. Hindi rin sila gumagawa ng kasamaan. Sila ay lumalakad sa kanyang mga daan. Inutusan mo kami na magsumikap sa pagsunod sa iyong mga tuntunin. Makikita natin na ang Psalm 119 na ito ay nagbibigay diin sa mga utos ng ating Diyos, ang mga tuntunin, ang kanyang mga daan, ang kanyang mga ordinansa, ang kanyang salita, ang kanyang mga testimony, ang kanyang batas. Ang lahat ng mga salitang ito ay pareho, ang mga utos, at binabasa natin ang buong Psalm 119 at namumukod tangi ito dahil iniimbitahan ito ang lahat na tuparin at mahalin at taglayin sa kanilang puso ang mga utos ng Diyos, at ang mga utos na ito ay may ilang magkatulad na salita na pareho ang ibig sabihin, ang mga batas, ang mga ordinansa, ang mga tuntunin, ang daan. Kaya makikita natin dito sa sa binabasa natin, verse 4, tama? Sinasabi nito, inutusan mo kami na magsikap na sundin ang iyong mga tuntunin. Dito binibigyang diin nito ang mga utos ng Panginoon. Verse 5, sinasabi nito, sana ang aming mga daan ay nakadirekta upang masunod namin o matupad ang mga batas ng Panginoon. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. Ang mga batas ay kapareho ng mga utos. Sa verse 6 naman, then I would not be ashamed when I look into all your commandments. O pagkatapos ay hindi ako mahihiya kapag tiningnan ko ang lahat ng iyong mga utos. Tulad ng makikita natin, lahat ng mga verse ay nagbibigay diin sa parehong bagay, ang parehong paksa, ang mga utos ng Diyos. Sa verse 7, I will praise you with uprightness of heart. When I learn your righteous judgments, o pupurihin kita ng may katuwiran ng puso, kapag natutuhan ko ang iyong matuwid na mga hatol o righteous judgments, tama iyon. Ang mga matuwid na hatol ay ang mga utos ng Panginoon. Verse 8, I will keep your statutes. O do not forsake me utterly. O susundin ko ang iyong mga batas, huwag mo akong lubusang pababayaan. Dito sinasabi na ang mga batas ay pareho lang. Magpatuloy sa verse 9. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. O paano mapananatiling malinis ng isang kabataan ang kaniyang pamumuhay sa pagsunod sa iyong salita. Dito hindi sinasabi na mga utos o batas, kundi sinasabi ang salita, ang kanyang salita, ang salita ng Diyos. Paano mapalilinis ng isang kabataan ang kanyang daan sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong salita. Verse 10, with my whole heart I have sought you. O let me not wander from your commandments. O ng buong puso hinanap kita. O huwag mo akong hayaang lumihis sa sa iyong mga utos. Inulit niya itong muli.
Verse 11, Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. O ang iyong salita ay itinago ko sa aking puso, upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Dito hindi sinasabi na mga utos o batas o daan, kundi sinasabi ang iyong salita, na pareho lang sa verse 10. Sa verse 12, sinasabi, Blessed are you, O Lord, teach me your statutes, o mapalad ka, O Diyos, turuan mo ako ng iyong mga batas. Verse 13, With my lips I have declared all the judgments of your mouth, o sa pamamagitan ng aking mga labi ay aking ipinahayag ang lahat ng mga hatol na mula sa iyong bibig. Dito sinasabi na mga hatol na kapareho ng mga batas, ng mga salita, ng mga utos ng salita. Tulad ng makikita mo, binabanggit ito sa iba't ibang paraan, ngunit pareho lang ang ibig sabihin. Binibigyang diin ng Panginoon na ang tunay na tagumpay at tagumpay ng mga tao ay ang tuparin o sundin o ipatupad ang mga utos ng ating Diyos, ang kanyang mga ordinansa, ang kanyang mga salita, ang kanyang salita. Pagmasdan ito at gawin ito, iyan dapat ang lahat para sa mga tao. Bawat tao ay dapat mag-seek o maghanap sa Diyos sa ganitong paraan. Ngunit tayo na narito, na nagtitipon dito, ay may calling. Kayo, dinala kayo ng Diyos at binigyan kayo ng isang tawag at binigyan niya ang bawat isa ng isang trabaho, isang hanap buhay, isang tungkulin na ipalaganap, ipahayag o ipangaral ang salitang iyon ng Panginoon. Nagpapatuloy tayo dito sa verse 14, I have rejoiced in the way of your testimonies as much as in all riches, o nagalak ako sa daan ng iyong mga patotoo o testimony. Doon tinatawag na niya itong testimony o patotoo na kapareho ng utos tulad sa lahat ng mga kayamanan. Magpatuloy sa verse 15, I will meditate on your precepts and contemplate your ways, o pagninilayan ko ang iyong mga utos, o magre-reflect ako sa iyong mga utos, at pag-iisipan o i-contemplate ko ang iyong pamamaraan. Tingnan mo, kaya ang mga utos at ang mga daan ng Panginoon ay pareho. Ito ay pareho. At ang verse 16 ay nagsasabi na, I will delight in your statutes, I will not forget your word, o magagalak ako sa iyong mga batas. Ito ay pareho, hindi ko malilimutan ang iyong salita. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Napakaganda, brothers and sisters, kapag binabasa natin ang salita, ngunit binabasa natin ito ng may pagninilay o nagre-reflect tayo. Iniisip ang bawat salita, bawat verse ng Biblia. Ganyan natin dapat basahin ang Biblia ng buong puso at nag-iisip, nagsusuri, upang maunawaan, pahalagahan at bigyang halaga ang mga sinulat na iyon na siyang salita ng Diyos. Dahil ang Biblia ay ang salita ng Diyos, ito ay ang mga sinulat na iniutos niya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod o servants. Lahat ng kanyang mga lingkod o servants, mga propeta mula kay Moises, lahat sila ay mga saksi. Lumakad kasama ang Diyos, nakinig sa kanyang salita, kanyang daan, kanyang mga ordinansa, at sinabi sa kanila ng Panginoon. Isulat ang mga ito sa isang aklat. Isulat ito sa isang aklat para sa susunod na henerasyon. Tayo ang henerasyong iyon at may isa pang henerasyon na darating. At pagkatapos ay kailangan nilang magsaya sa mga kahangahangang sinulat na ito. Ngunit kapag binabasa natin sila ng buong puso, ng may katalinuhan, ng nagninilay o nagre-reflect, ng pinahahalagahan at binibigyang halaga. Hindi ko alam kung mayroon na sa inyo na nakatuklas na ang Psalm 119 ay nagsasalita tungkol sa parehong bagay sa lahat ng mga verse. Ang ilan sa inyo ay siguradong nakatuklas na nito, at anong sarap, anong ganda na magnilay o mag-reflect at basahin ang salita ng Panginoon sa ganitong paraan. Naway tulungan tayo ng Diyos na magpatuloy hanggang kailan? Hanggang tayo ay maging 50 taong gulang, 60, 70, 80, 90.
hanggang sa katapusan ng ating buhay sa daan ng Panginoon na minamahal natin ang Diyos ng buong puso. Magdasal tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ama ko sa langit, walang hanggang Diyos, manlilikha ng langit at ng lupa, ang ating makapangyarihang Diyos, ang ating Hari. Nagpapasalamat kami sa iyo, Yahweh. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig at iyong awa. Salamat, Panginoon, dahil tiningnan mo kami ng may mga mata ng pag-ibig, ng may mga mata ng awa, at narito kami sa harapan mo. At binigyan mo kami ng magagandang pangako, kahangahangang pangako, at kinomfort mo kami at hinihimok o kinukumbinsi mo kami na magpatuloy. Binibigyan mo kami ng tapang o courage. Binibigyan mo kami ng lakas. Binibigyan mo kami ng kagalakan sa aming pagkatao. Binibigyan mo kami ng sigasig, pag-asa. Naghihintay kami sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon ko. Salamat, walang hanggang Diyos. Ang iyong pag-ibig ay higit sa lahat ng bagay. Banal na Ama, pinupuri ka namin. Ibinibigay namin sa iyo ang karangalan, ang kaluwalhatian, at ang papuri. Nagpapasalamat kami sa iyong awa, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, para sa aming kabuhayan, para sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat para sa aming kalusugan. Salamat para sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpatuloy sa landas na ito hanggang sa katapusan. At nais ka naming sambahin, purihin, bigyang dangal at luwalhatiin ng buong puso namin, ng buong kaluluwa namin, ng buong pagkatao namin. Salamat, Banal na Ama, sa maluwalhatiang ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, ang iyong minamahal na anak. At ngayon, Panginoon ko, kung mayroong ding mga tao, kung may brothers and sisters na may sakit, iabot mo ang iyong tulong. Panginoon, pagalingin mo sila. Panginoon ko, pagalingin mo ang lahat ng sakit. Panginoon, iabot mo ang iyong tulong mula sa ulo hanggang sa mga paa ng bawat may sakit, na ikaw ang magpagaling at magligtas at maglinis. Tanggalin din, Panginoon, ang pangkukulam, sawayin o i-rebuke at tanggalin ang mga sumpa at bitag ng kaaway. Iligtas o i-deliver ang bawat tao, Panginoon ko. Bigyan mo kami ng kagalakan at kaligayahan. Ama ko, sa ngalan ni Jesucristo, luwalhati sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ating Diyos. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ng labis. Naway punuin kayong lahat ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at kanyang awa, kayong lahat. Naway pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Mahal ko kayong lahat ng buong puso ko, pagpalain kayo ng Diyos.